worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace to see us through. All those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace to see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are the King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise,
May buntag ka na tong tanan. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Amen. Maayo gyud ang Dios sa tanang panahon. So nakita na ko no freshman ang taga-Butuan bisag walay tubig. Guwapa gihapon guwapo og anyag gyud gihapon ang dagway. Dili halata nga walay agas. Pero praise the Lord na nag-provide siya tubig nga ato pong maligo o atong magamit sa atong panimalay. So karon nakabuntagon ako ngayon na privilege para kanako sa pag-share sa pulong sa Dios o dili na ako pulong o dili sa Dios ni iyan ako gigamit para pag-share ni ini. So before ta mag-start, magampo ta labing balanog buhi naman na Dios. Ginoo, salamat Ginoo sa bag-o nga kinabuhi na magihatag sa matag usa. Thank you for the gift of life, Father God. Ug salamat Lord sa imong pagka-Dios sa matag usa kanamo. Be with us Lord sa magapaminaw mi sa mga pulong na kani nga mga pulong matisok kani sa mga nahunag kasing-kasing Lord ug amo ning makinabuhi antud sa imong pagbalik. Salamat Lord, in Jesus name we pray. Amen. So ang atong tema karon nga bulan mahitungod sa gift or gasa, no? Or presents. So sa naanda na nato every Christmas, ingna na imong tapad binga, Merry Christmas igsuon. No? Ato nang naandan na kustombre na sa atoa nga kung Pasko muhatag ta og mudawat ko ta gift. So andam-andam na ta. Pero dili compulsory. Dalaga na tong buhay na Dios. So ato po nang nagrepresent na sa time ni Jesus katong pakataw siya ani nga kalibutan, katong wise men nagdala pud beto silang mga gasa para kang Jesus. Katong frankincense, gold and myrrh. Gold is associated with kings. And Christian belief that Jesus is the King of Kings. Ang frankincense is sometimes used in worship in churches and show that people would worship Jesus. Ang myrrh usab is a perfume that is used, put in dead bodies to make this smell nice. So ibutang na siya sa kanang patayng lawas gani sa tao para humot sa unang panahon. And Christian believe that it showed that Jesus would suffer and die. Christmas itself is really about a big gift or present that God gave the world about 2,000 years ago. Mao si Jesus nga gihatag sa atong amahan. Og famous ni na verse ang text na akong i-share kaninyo karong kabuntagon sa John 3:16 og nasayod ko nga kitang tanan naka-memorize ni ini, naka-memorize ba ta? So common na kay ni siya na verse but grabe ni kanindot nga verse maigsuon. Nini nagbuntag makigambit ko kaninyo giuluhan ni nako the gift that keeps on giving. The gift that keeps on giving. Ang gasa nga walay hunong ang pagpanghatag. So atong memorizeon ang John 3:16. So dungano na to. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So dalay ko itong buhay na Dios. O salamat kaayo sa Ginoo no kay bisag gibagyo ta, bisag sa among lugar. Bagyo na kaayo pero praise God nga magmadaogon ta karon nakabuntagon. So ato ba nang nadawat na gasa nga walay paghurot? Ang kaayuhan kung ato ning madawat kanang naka-receive na ba mo ana nga gasa nga kana bang burag walay undang. Walay undang na imong nadawat sa imong kinabuhi. O karon na buntag maigsuon makatuna nato ang gasa nga si Kristo mao tinuod nga gasa nga kanunay naghatag bisan niining panahon sa pandemic. Ang atong nadungog nga si Jesus ang pinaka-greatest gift. Yes, tinuod na ang si Kristo mao ang pinakadako nga gasa nga gihatag sa amahan diri sa atong mga tag-usa ka kinabuhi. Apan dili lamang kana maigsuon. Hantod karon ang Dios nagapadayon gyud sa pagpanghatag. Atong nadungog nga ang si Jesus is greatest gift, no? Sama na sa uban is lahi pud ang ilang definition sa greatest gift. Apan kita nga mga Kristohano nakasayod ta nga ang greatest gift na ato gyud na-receive is mao si Kristo. Apan dili lang one time nga gihatag na maigsuon. Sa tanang higayon ug nagapadayon karon nga panahon ang Dios nagapanghatag gayon. Karon nakabuntagod adunay tulo lang puntos na akong i-share da kaninyo ang mahitungod sa gasa ni Kristo Jesus nagapadayon sa pagpanghatag. Una, God keeps on giving you life. Ang Dios nagapanghatag og bag-ong kinabuhi. Dili lamang sa bag-ong tuig na umaabot sama na sa prayer na ni Pastor Handog nga pila na lang ka adlaw
mag-celebrate na usab ta sa bag-ong tuig 2022. Ato na po doon sa sugaton ang bag-ong tuig nga ihatag sa atong apan wala diha nagpabilin maigsuon ang Dios na muhat, kundi nagapadayon siya sa pagpanghatag kanato. Ang Dios ana agihapon sa bulhaton sa paghatag og bag-ong kinabuhi. Kitang tanan nakadawat kang Kristo Jesus. Amen ba? O kita na nahimo nang naluwas o gitagaan ta niya sa bag-ong kinabuhi. Kita gihugasan sa atong mga sala sa panahon na natadawat nato si Kristo na atong personal savior, nahugasan ta sa sala ug nakalingkawas ta gikan sa gahom, sa gapos sa maong masalaypon nga kinabuhi. Ako nang ibalik ang John 3:16 atong gi-memorize ganina, hinaot na dili ni mulabay mga igsuon nakamatuoran nga ang Dios nagdalit gihapon sa kinabuhi ug nagdala siya sa kaluwasan sa atong mga kalag. Sobra sa 2,000 years ang milabay ang pagkatao, ang kinabuhi, kamatayon, lubong ug pagkabanhaw, pagkayab ni Jesus dito sa langit hantod karon ang gahom sa pagbag-o sa imong kinabuhi, ang gahom sa pagbag-o sa akong kinabuhi, ang gahom sa pagbag-o sa atong kinabuhi maigsuon nagpabilin gihapon. Ug ang Dios naghatag nato bag-o nga kinabuhi. In 2 Corinthians nag-iyon sa 5:17 nagingon, busa kung ang tao ana akang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daa mga butang nagapangagi na, tanawa ang bag-o mga butang na iabot na. Og naingon diha si Apostle John sa 1 John chapter 5 verse 11, og ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon og kini kinabuhia diha sa iyang anak ug mauni ang kamatuoran maigsoon. Kita gihimo sa Dios, gilalang gimolta sa Ginoo og nahitabo nga na-separate ta diha sa iyang presensya tungod sa sala. Apan ang amahan naghatag siya sa iyang bugtong anak aron mahimo nga mabayaran ang atong mga sala. O si Jesus Christ maigsoon mao'y nagbayad sa penalty of sin. Siya ang nagbayad, naglukat nato tungod sa iyang pagpakatao ug iyang pagkamatay ani nga kalibutan. Ang Dios naghatag kanato bag-ong kinabuhi ug kinabuhi nga makapahimuot diha kaniya. Ang Dios nagapadayon paghatag sa bag-ong kinabuhi sa matag usa kanato. Ikaduha, God keeps on giving in our lives. Ang Dios kanunay nagapanghatag sa iyang panalangin dinhi kanato this present life kani karon na atong kinabuhi. Iyang grasya sufisyente diri kanato maigsoon. Amen ba? Amen. Mao na atong assurance na bisag unsa nga challenges na moabot sa atong kinabuhi, kanang natay assurance ba nga ang Dios kauban nato? Bisag sa pandemic nga nahitabo, natay assurance na ang Dios nagtabang, naguban ka nato kanunay. In spite aning COVID-19, in spite sa niabot na bagyo, di ba? Ang bagyong Odette is daghan kaayo siya na guba nga panimalay, dinapagani mga nakalas na kinabuhi. Apan ang Dios maigsoon ang iyang grasya mao ang kanang nagsustain sa ato ba nga nakalahutay ta ani nga kinabuhi. Wala lamang siya maghatag kanatong bag-ong kinabuhi, apan sa matag adlaw nagapanghatag siya panalangin. Naghatag siya diri kanato. Ang awit pa sa Pasko ningon, give love on Christmas Day. So sa tawhanon kung sa tao pa mohatag og gift sa imuha during Christmas kay expression man na express sila sa imong love sa imuha, or kaya birthday nimo or any occasion or event sa imong kinabuhi nga hinahitabo. So muhatag sila gift diha kanimo diri kanako. Apan atong Dios nagapaghatag siya sa iyang gugma every moment of the day. Sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag oras, segundo sa atong kinabuhi, ang Dios nagapadayon sa paghatag sa ato diha sa iyang gugma kanato. Wala siya mubiya, wala siya mihunong pag-bless sa ato pag-atiman, paghatag, pagsuplagar sa atong mga panginahanglanon. Amen ba? Kay bisan gani ang tubig makaligo ta bisag walay awas. Apan ang Dios dili lang siya nagbago sa atong kinabuhi, apan sa atong present life kani nga kinabuhi siya nagpadayon na nagpanalangin sa ato ang mga igsuon. Sa Lamentation chapter 3 nag-indiha verses 22 to 24, because of Lord's faithful love, we do not perish, for His mercies never end. 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. 24, I say, the Lord is my portion, therefore I will put my hope in Him. So ang iyahang gugma, His mercy never ends. Nagbag-o siya sa matag adlaw sa atong kinabuhi.
Tungod kay mahigugmaon ang iyang kalulot ni Jehovah, kita wala mga laglag kay iya kitang kaluyan ug walay pagkahubas ang iyang kaluoy diri nato. Sila nagabag-o sa matag buntag, dako ang imong pagkamatinud-anon. God's blessings are new every morning. Bag-o sa matag adlaw atong gininhawa. Di ba? Bag-o na. Pagmata nimo, ang uban dili nakamata. Di mata mingog simba ko kay mga Kristohanon mata, kasayod mata nga kadaugan ang kamatayon. Kana pagmata nimo, makita pa nimo imong loved ones. Dako na kaayo nga kadaugan, dako na kaayo nga grasya nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Dako na kaayo na nga panalangin na gihatag sa Ginoo sa imuha mga igsoon. Ang atong kaambungan, kagwapa, kagwapo, isa na ka reflection sa gugma sa Ginoo diha kanimo. Ang imong abunda sa kinabuhi, isa na ka reflection sa grasya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Diha sa ang gugma sa Ginoo na iyang gipakita kanunay sa ato ang maigsoon. Dako na kaayo nga kana ba ng panamina nato ang gugma sa Ginoo diri kanato. His grace provides abundant life for us. Maigsoon, emotional lang ko tungod kay sa dinagat wala pa na ako nakontak akong family. So kadatong bagyo, pero nasayod ko nga ampingan gid sila sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo ba sa pagligo niya sa ako kay kuan manggod. So kadatong bagyo, hantod karon, wala gyapon na sila nakontak niya. Makita nimo sa Facebook pa, burag makasamot man ning Facebook ko nga kuan sa imuhang worry bang daghan naguba sa Dinagat Islands. Nya ang imong pikas barangay daghan na kag nakita nga naunsa naman ni guba naman kayo. Muli ko anig Pasko, muli ko New Year nga. Ano bang wala na ka shelter nga na gani wa ka kasayod naunsa na imong family, wala kay update sa ilaha. But I praise God sa iyang pagkamaayo nasayod gid ko nga ampingan sila sa Ginoo. Aduna tay better life maigsoon kung nata sa tiilan sa tong buhi na Dios. Maunang nindot kayo kung nata sa Ginoo kay bisag natay problema, makasmile magyapon ta. Amen? Amen. Mabungahon bisang daghang alantoson. Sometimes makalimuta bang tungod sa worry nato nga Lord, namuhat man day ka. All things work together for good. Ang Ginoo namuhat bisag sa ingana nga sitwasyon sa imong kinabuhi, He's still working. Nagapamuhat ang Ginoo. Nagapanglihok siya. Usahay lang makalimuta nga ang Ginoo nagpadayon sa pagbless sa atoa. Usahay ka na bang madistract ka sa kalibutan, madistract ka sa palibot, unya makalimot ka na ang Ginoo, Lord, naamaday ka, amo man dapat itras dapat amo ang mga problema sa imo. Usay mawala ta sa passing labi na panahon sa kaguluyan sa atong kinabuhi. Brag mawa ta ba kadali. Pero salamat sa Ginoo nga ang iyang grasya gyud nagapadayon nag-awas diri sa matag usa kanato. Diha sa Romans 8:28, we know that all things work together for good of those who love God, who are called according to His purpose. May sunasayod ta sa matag usa sa tanang butang, nagapabuhat ang Ginoo maayo. Nagapamuhat ang Dios sa tanan kanato nga naghigugma og iyang mga pinili. Nagpadayon siya paghatag og nagpamuhat sa matag usa kanato maigsoon. Ikatulo, God keeps on giving through our lives. Ang Ginoo nagapadayon sa pagpanghatag o kani nga grasya nga atong nadawat mga igsuon. Ato usab ning i-share sa uban. O kani nga grasya na atong naangkon karon is magamit nato alang sa kahimayaan sa atong buhi na Dios. Ug ato bang nasayran nga ang Dios nagbag-o sa atong kinabuhi nga nagbuhat og maayong binuhatan aron kita magdala og himaya diha kaniya. Ang episo nag-ingon sa 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time for us to do. Kita iyang mga binuhat, gihimo taniya mga igsoon. God prepared for us to do good works for Him before we even realized it. Ningon siya sa Mateo 5:14-16, kahayag ta sa kalibutan. So ang kahayag nga naa sa ato atong pasigaon o kani nga kahayag atong ipakita mao na atong mga good works, mga maayong binuhatan. Si Kristo nga sulod sa atong kinabuhi, ipakita nato diha sa kalibutan. Ipakita nato sa mga tao.
aron makita nila si Kristo sulod sa atong kinabuhi. Jesus is showing himself to the world through us. Mauni mga Kristohanon, kita ang kanabang nagrepresent kang Kristo. Mao nang ang mga Kristohanon inon gyud nga dapat nga naa gyud si Kristo sa atong mga kinabuhi. Amen. Dili lang nagpili ang Dios sa ato ang maigsoon para i-admire lang siya, i-appreciate lang siya, apan gipili ta niya aron mahimo tang galamiton sa iyang tinguha ug tumong katuyuan niya sa atong kinabuhi. Ug usa man ang katuyuan niya sa atong kinabuhi? Mao pag-spread, pag-share sa iyang pulong, pag-share sa gospel, pag-share kung unsa si Jesus, pag-share sa kaluwasan. Dili lang nato i-enjoy nga kita-kita lang. Basta kay luwas na ko. I-share nato diha sa atong mga kaubanan maigsoon. O ipakita nato nga si Kristo naagyod sa atong kinabuhi. Dili lang ta na ingon na sama na sa karong mga viral marites ba. Dili si Ate Marites ha, kay siya ra gyud marites nga di tabian. Sama na sa giingon sa online mga Facebook pa na Marites, anong latest ngayon? Di ba mo na viral ron? Dili lang ta magmarites sa mga walay pulos nga istorya. Apan mahimo uta tang marites diha mga igsuon sa pag-share sa pulong sa atong buhi na Dios. Kanang iadto nato sa silingan, i-share na ang pulong sa Ginoo. No, di lang ta magstorya nang walay mga pulos nga istorya, kun dili atong i-share ang kamaayo sa Ginoo. Atong i-share, atong i-mantala ang kamaayo sa Dios, ang kaluwasan nga atong nadawat diha sa atong buhi na Dios. Ug nasayod ba ta maigsoon nga isa ta ka ambassador diha sa Ginoo? Usa man ang ambassador? He represents the one that sent him. Kita, mga Kristohanon, mga pinili, kita ang nagrepresent kang Christ. So, kung kita ang nagrepresent kang Christ, makita gyud si Kristo sa atong mga kinabuhi. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kita ang mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo. God is giving His grace to others through the lives of His followers. Pinagi sa atong kinabuhi. God is blessing the world through the gift of Jesus by blessing others through our lives. And you can be a blessing sa imuhang neighbors, sa imuhang silingan, sa imong kaubanan sa trabaho, sa imong pamilya, sa imong mga higala, or sa mga tao nagapalibot diha kanimong mga igsuon. Ug duha na katuig nang labay maigsoon, the precious baby Jesus was born. God was indeed giving the greatest gift that the world has ever seen. Pero wala lang siya nagpabilin diha maigsoon sa paghatag. He's not done. Ug wala siya natapos diha, wala lang siya natapos sa pagpamuhat. God still giving. Nagapadayon siya sa paghatag. Una, He is still giving new life. Naghatag siya sa bagong kinabuhi. He is still giving in our lives, our present life today. He is still giving through our lives. O kini nga gasang atong nadawat, gusto sa Dios nga gamito nato alang sa iyahang kahimayaan. Christmas time is a monumental occasion for those who follow Jesus. Christmas is a really big time for those who love Jesus. Mao na mapasalamaton ta sa atong amahan nga gihatag niya iyang bugtong anak aron kita makabaton sa kaluwasan. Ang kamatuoran maigsoon na gusto nako nga dal-on nato sa pag-uli nato karon sa atong mga panimalay. Ang uban niingon, the greatest gift that you can receive is another day of life. But in Jesus, diha sa Ginoo, you can have more. Sobra pa ana atong madawat. There is eternal life, kinabuhing walay katapusan na atong madawat diha ni Kristo. Og mauna ang iyang saad diri kanato. His presence every day is nagauban kanato. Mao na nakalahutay ta mga isuon. Grasya ra gyud sa Ginoo. Presensya na niya nakig-uban kanato. Mao na nakalahutay ta sa nagkalain-lain nga mga challenges, mga pagsulay, problema o sa pana nga mga atong naatubang nga dili maayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Tungod na sa grasya, tungod kay ang presensya sa Dios nagauban kanato. And you can keep giving every day of the love of Jesus. O makashare ka ni ana nga gugma diha sa uban. Kana bang mahimo tag channel of blessing, mahimo tag tuburan gani sa blessing ni Lord na makita nila sa atoa, makita sa mga tao diha kanila. Kay mo na magyud ang tao na lahira lagi siya. Brag nagyo is something sa iyang special good. Ingana ang mga Kristohanon maigsoon. And this Christmas, ako mga pag-ampo sa ato ang tanan, no, wala man ta kasayod kung unsa pay moabot kay ang Dios ra man gyud nakabalo sa unahan. Then ang Dios magapanalangin kanato karon na Pasko ug New Year sa mo
musugat ta sa bag-ong tuig 2022, paninguhaon nato nga mabungahon gyud ang atong pagkakristohanon. Na instead na gananing moabot ang problema, instead na mo palayo ka sa presensya sa Ginoo, mas kanabang the more nga muduol ka diha kaniya, mas mupalalom ka sa imuhang relasyon diha sa atong buhi na Dios. Magreflekta sa gasa nga gihatag sa Ginoo diri sa matag usa nato ka kinabuhi. Gasa nga walay hunong ang pagpanghatag. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan maigsoon ug dalaygon siya.
Atong idugong atong mga ulo sa makadali samtang atong hinumduman ang mga dapit nga di naagian sa bagyo nga ang Dios magadasig sa gihapon kanila. Nitong milabay nga bagyo, doon ay mga families nga na-evacuate din sa atong simbahan. Ug nasayod ko nga uban kaninyo nag-evacuate usab sa uban nga mga dapit. So it is just very appropriate meaning attack na karon as we remember each one sa mga dapit nga di nagyan sa bagyo, kinabuhi na kalas, mga negosyo nga nadaot, mga panimalay nga di nagabungkag, o bisan pa sa mga different shelters karon sa magampo ta alang kanila. Kamaharang Dios, doon ay daghan ang mga panghitabo sa among mga palibot, bisan pa sa among mga panimalay, o sa among mga kagalingon nga dili namo hingsabtan. Apan salamat o Dios nga taliwala ning tanan. Ikaw sa gihapon nagapamuhat dinhi sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong mensahe, pinagi sa imong alagad nga di nagpainumdum ka namo. Nga ikaw o Dios nagpadala sa imong bugtong anak nga si Jesucristo, nga maghatag ka namo bag-ong kinabuhi, o dili lamang bag-ong kinabuhi o Dios, apan bisan pa nagapamuhat sa mga kinabuhi hangtod karon. Nga di nalig-on o Dios ang among pagpangalagad nga nakanimo taliwala sa daghan mga pagsulay, mga problema, crisis, kamatayon nga miabot. Salamat o Dios. O bisan pa nga ikaw o Ginoo nag-auhag ka namong tanan, nga mahimong panalangin o Dios, kahayag ngadto sa mga nas kangit-ngit, pagdasig ngadto sa makatawhan nga dinaahas sa mga problema. Ug salamat o Dios nga niya nangagasa nga si Ginoong Jesucristo. Ngadlaw-adlaw o Dios way hunong ang iyang pagbubo sa iyang panalangin. Ug salamat o Dios nga ningatak na nga din ikaw naghatag ka nimo kahigayunan, the opportunity, Heavenly Father, to return to you what you have blessed us. Tabangi kami o Dios nga mas malig-on pa diha sa among pagpangalagad nga na kanimo. Bisan pa o Dios sa makatubang kami sa bagong tuig, bagong mga challenges, bago o Dios nga naglain-lain nga mga aspects in life. Palaong mi pa o Dios ang among pag-ila kanimo. Salamat o Dios sa makatawhan nga dinanian ing balay nga lampuanan karon. Among pagampo Dios nga ikaw magapadayon paggamit ka namo sa imong bulwato, nga among isangyaw, ipadayag, ipaambit ang imong pagkamaayo Dios ngadto sa uban, og dinhi ka namo Dios makita ikaw nga di nagapaglihok kayo. Salamat o Dios sa imong presensya, og tabangi ubani kami Dios samtang kami magapanggawas dining balay nga lampuanan. O karon atong dawaton ng panalangin ang gugma sa Dios nga mahan, o ang grasya sa atong Ginoong sa Kristo, o ang pakig-ambit sa balang Espiritu magauban ka nato sa karon o hangtod sa walay katapusan.
butag ug ang Dios magapanalangin kanatong